Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay tayo po insyaAllah ay magpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa subject na Aqidah. Okay? Nakaraan alhamdulillah ay tinalakay natin ang patungkol sa raja. Ito yung paghahangad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Paghahangad na makita ang Allah subhanahu wa ta'ala o ano pa mang mga bagay. Okay? Ngayon insyaAllah ta'ala ay ang ating tatalakayin ay ang patungkol sa tinatawag na sa wikang Arabic na at-tawakkul. Okay? Lagi nating naririnig kung ano ibig sabihin ng tawakkul, di ba? Okay? Ang tawakkul, magkaiba sila ng tinatawag nilang tawakkul at yung tawkil. Narinig nyo na yung term na tawakkul? Sabi nila? Sino nakarinig? Hindi pa. Tawkil. Narinig nyo na yung tawkil? Hindi pa rin. Tawakkal lang. At tawakkal. At tawakkul. At tawakkul ala Allah. Okay? Tayyib. Pag sinabi nating tawakkul, ano agad yung pumapasok sa isipan natin? Pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ito yung tinatawag na al-i'timad o tafwid ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagpapaubaya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay pag-asa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung hope hindi yung pag-asa na hope. Yung pag-asa mo sa Kanya. Magkaiba yun ha? Okay? So ito yung huwa at-tafwidu wal-i'timad ala Allah azza wa jal. Wa tafwid al-umur ilay. Okay? Ito yung pagpapaubaya mo sa mga bagay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang tawakkul mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ito ay kabilang sa mga ibada. Kabilang sa mga gawaing ibada, gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi falyatawakkalu, okay, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. At nararapat sa Allah lamang kayo magtiwala, umasa, ipaubaya ang mga bagay kung kayo ay tunay nga na mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong dapat, okay, pagtitiwalaan o pagpapaubayaan na bagay, okay, lalong-lalo na sa umuruddin ay maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Okay? In kuntum mu'minin. Dito sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, maunawaan natin, okay, kabilang sa mga kondisyon ng pagkakaroon ng pagiging tunay na mananampalataya sa Allah, o kaya hindi ka magiging tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala unless na ikaw ay magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Magtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinutukoy nito, maunawaan natin dito, na sino mang hindi nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Hindi siya nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya matatawag na tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So dapat sa isang mananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, okay, kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo dapat magtiwala.
Okay? Hindi tayo pwedeng magtiwala sa ibang bagay dahil papasok yun sa bakit siya papasok sa ganon? Dahil ang tawakkul, ang pagtitiwala ay gawaing ibada. At ang gawaing ibada, hindi siya ginagawa maliban lang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may narinig tayo minsan, mayroon kasing term na tinatawag na tawkil. Okay? Yung tawkil nito ay yung pagpapaubaya din. Pero ano ba yung pagkakaiba nun sa tawakkul? Tawkil. Halimbawa, isa sa mga halimbawa nito ay halimbawa, halimbawa yung isang magulang ng babae. Tapos mayroong ditong ustad o sheikh o imam. Sabi niya, ipapaubaya ko na sa'yo, sabi niya, ikaw na ang magkakasal sa aking anak. Ibig sabihin nun, tinawkil niya, inilipat niya na yung karapatan. Okay? Obligasyon. Na ikaw na lang, sabi niya, yung magkasal. Itinatawag yun na tawkil. Ibig sabihin, nililipat niya doon. Okay? Okay, ganun yung kanyam. Pero ano rin yung almost magkaano sila, pero magkaiba yung tawakkul. Okay? Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi nila naunawaan ng lubusan yung tinatawag na at-tawakkul. Okay? Ano yung ginagawa ng karamihan? Yung ipapaubaya na lang nila lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung ibig sabihin natin? Yung hindi sila gagawa ng mga instrumento, mga asbab, bagkus sasabihin nila, magtawakkal na lang ako sa Allah. Sabi niya, halimbawa, gusto kong matanggap sa trabaho. Sabi niya, atawakkal ala Allah. Sabi niya, magtitiwala na lang ako sa Allah. Ipapaubaya ko na lang yung bagay. Ang problema sa taong to, halimbawa, hindi mag-asikaso hindi magpasa ng resume. Sige, mag-comply ka ng requirements mo, hindi mag-comply. Sabi niya, atawakkal ala Allah. Kasi sapat na ang Allah, sabi niya, hada galat. Mali niya, pag-uunawa yun sa tinatawag na tawakkal. Halimbawa, sabi niya, okay lang yan kasi nga, magtawakkal ako sa Allah. Kasi yung sabi niya, sinulat niya sa akin, atawakkal ala Allah. Tiwala ka lang sa Allah, ibibigay niya yun sa'yo lahat. Kailangan mo pa rin gumawa siyempre. Kung gusto mo halimbawa, makamtan, halimbawa, sabihin mo, sabi ni Brother Aziz, sabi niya, gusto ako mag-asawa, sabi niya. Pero ang problema si Aziz, walang nilalapit ang magulang ng kwan. Hindi rin nag-aipon, halimbawa, para mayroong panggastos sa hinaharap niya. Sabi niya, atawakkal ala Allah, sabi niya, magtiwala na lang ako sa Allah. Kasi ang Allah naman yung mayroong kakayanan. Siya yung mayroong control sa lahat ng bagay. Kung destiny ko na yan. Problema siya hindi gumagawa ng mga paraan na maaaring yung maging dahilan para makamtan niya yung bagay na iyon. Di ba? Ganon din sabi niya. Halimbawa, mag-take ng board exam, halimbawa, sabi niya, tawakal na ako sa Allah, sabi niya. Kung panahon ko nang pumasa. Problema, hindi nag-review. Hindi nag-review. Kahit magbuklat man lang ng ilang mga books na maari doon lumabas, hindi nag-review. Sa tingin mo kaya papasa? 101, parang napaka-imposible na papasa. Di ba? Napaka-imposible. Kasi yun ay ilan sa mga halimbawa ng mga maling pag-unawa sa tawakkul. Yung pagtitiwala. Yun ay tawakkul. Sabi ng pagpapatiwakal yun. Alam niyo yung pagpapatiwakal? Pagkamatay, suicide niya yun. Parang nag-intihar ka dun, sabi niya, okay na to, sabi niya, parang sabi, stock knowledge na lang ako sa exam. Hindi na ako mag-review. Ganon yung mindset ng iba. So, maling paniniwala yung sa tawakkul. Okay? Kung gusto mong makuha ang isang bagay, kailangan mong
Kailangan mo magsikap, siyempre. Kailangan mong gumawa. Kung gusto mo ng paraiso ng Allah, kung gusto mo ng paraiso ng Allah, gumawa ka. Gawin mo yung inobliga sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So yun yung kalamitan na nangyayari sa mga ngayon. Diba? Okay. Meron din yung tinatawag na, sabi niya, ipaubaya ko na sa iyo. Halimbawa, si Fulan, sabi niya, Fulan, wakkaltuka. Sabi niya, pinapaubaya ko na sa iyo. Magkaiba yung tawakkaltu ala Fulan at wakkaltu ala Fulan. Okay? Magkaiba yung sila, wakkaltu Fulanan, ganun. Okay? Yung wakkala, yun yung pagpapaubaya mo sa isang bagay. Okay? Kay Fulan, halimbawa inilipat mo katulad ng hinilimbawa natin. Ang tawakkul naman, yun yung magtitiwala ka doon. Mag-i'timad ka, ipaubaya mo na yung lahat ng bagay sa kanya. Kabilang sa mga katangian ng mga mananampalataya, mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay katulad dito sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun. Tiyakan sabi niya, sapagkat ang mga mu'minun, ang mga naniniwala sa Allah, wa idha dhukira Allah, kapag binanggit sa kanila ang Allah, ibig sabihin narinig nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapangyarihan na meron Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat kulubuhum. Anong nangyayari sa kanila? Kapag naririnig nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ay Jabbar, ang Allah ay Alim, Basir, Sami', ang puso nila ay wajilat kulubuhum, para bagang ano nangyari sa puso nila? Nang halimbawa, narinig nila na ang Allah ay napakatindi kung magparusa sa mga taong sumusuway sa Kanya. Mararamdaman niya agad sa puso niya. Yung puso niya ay hindi mapanatag. Natatakot yung kanyang puso. Di ba? Ganon yung mu'minun. Ganon yung katangian nila sa tuwing naririnig nila yon. Okay? Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Kapag naman, ang mga mu'minun na ito, kapag binanggit sa kanila ang aya, mga talata sa Quran, ay anong nangyayari? Nadadagdagan yung kanilang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nandaragdagan yung kanilang iman sa tuwing nakakarinig sila ng mga talata mula sa Quran. Di ba? Pag nakakarinig tayo, mashallah, ng qira'a, yung magandang pagbasa, di ba? Subhanallah, parang nafe-feel mo ng maayos. Subhanallah, parang magiging magaan yung pakiramdam mo kapag naririnig mo yung mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala.